Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing, katumbas ay aksyon. Kilos pronto. Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Paglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto, kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto, ang ating sumbungan. Madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Sa Dammam, Saudi Arabia, may sakit na sa puso, hiling ng anak, mapauwi na Pilipinas ang kanyang ina. Lumapit sa programa si John Metrillo, hiling niya na matulungan siya mapauwi ang kanyang nanay na si Annaliza Metrillo, isang OFW sa Dammam, Saudi Arabia. Madalas na raw manikip ang dibdib ng kanyang ina. Hindi rin bumababa ang presyon, 139/120 lagi. Mataas. At 4 na beses na naisugod sa ospital sa Dammam. Alam naman daw ng Rotana International Manpower Incorporated, dating Eastern Mars Resources, ang medical condition ng kanyang ina. Pero nagawan pa rin ng paraan nila na makaalis ng bansa ang ina. Ang problema ngayon, paring Alex, imbis na maging domestic helper, ay pinag-aalaga siya ng isang 22-year-old na may sakit sa pag-iisip. Naku, Diyos ko po, mas mahirap yun. Hirap nga yun. Hindi raw kinakaya ng kanyang ina ang hirap ng trabahong ibinigay sa kanya. Kasama natin ngayon si John Metrillo, ang anak ni nanay. Magandang hapon sa iyo, John. Magandang hapon din po, Ilan sir. taon na si nanay niyo? 42 po, sir. 42. Okay, kailan siya umalis? Noong December 31. December 30. Ano nangyari? I mean, sa medical exam, may sakit siya sa puso, nakita? Opo. Alright, pero dineploy pa rin. Opo, sir. Ano po, sir, parang pinabago po nila yung medical record, sir. Pinabago pa? Paano pinabago? Ano po, parang binayaran po yata yung doktor, sir, para po... Pero paano niyo nalaman na may sakit nung una? Talaga po, sir, bago po siya mag-apply, may sakit na po siya sa puso, sir. May mga medical record po siya sa bahay na may sakit po talaga siya sa puso. Oh, okay. Bakit ano ang akala ng mami mo? Medyo... Baka sakali lang po, malakas sir, pa siya. na Malakas pa. baka mabago raw po yung buhay namin, sir. Okay. Kasi po, Ngayon. solid parent po siya, kaya po... Ayun, okay. Pinuntahan natin paring Alex ang Rotana International Manpower upang alamin ang kanilang panig, pero mukhang pinabayaan talaga nila ang problema ng nanay ni John. Ito, panoorin natin. Hindi naman makakaalis yan, sir, na issue lang yan, sir. Konting-konting sakit para may report lang, para ano. Kasi gusto talaga nila magparipat. Kung mga 2-3, pwedeng sabi mo, reklamo. Pero pag isang taon na, sir, isang taon ka na, tsaka magreklamo. Sabihin, nagagawa ka na lang ng alibay. Sino ba yung ulol na yun? Ha? Pero mo konti-konting sakit lang. Kung may karamdaman, bakit nyo pa pinatuloy? Kung ikaw kaya ang saktan kong hinayupak ka, ha? Ikaw kaya balian ko ng bliig. May tarantado itong buwang na ito. Pero kung totoo ito sinasabi ni John, na dinoktor yung kanyang medical record para lang may patuloy, violation yun. Violation yun. Dapat ipasara na yan. Diyos ko po naman. Anyway, para tulungan si John na mapauwi ang kanyang OFW na nanay, makakausap natin si Miss Josephine Sanchez Tobia, ang Social Welfare Officer ng OWA. Magandang hapon po, Ma'am Josephine. Yes, magandang hapon po sa inyo. As usual, Ma'am, ilalapit namin ang kaso ni Annaliza Metrillo dahil yung kanyang anak ay nandito sa atin. Tingnan mo itong kabastusan, kademonyohan ng agency na nagpaalis sa kanya. Rotana Placement ba yun? Pangalan ito, Rotana International Manpower. Alam na nila from the very start na may sakit yung ale. Dinoktor umano nila yung medical certificate para mapaalis. Ngayon, lumalapit na yung anak sa kanila, pinuntahan pa namin, sinurveillance namin yung mga buwang-buwang na ahensya. Ang sabi sa amin, konti-konting sakit lang yan. Nagpapalusot lang para makauwi. Kita mo namang katarantaduhan ito, Ma'am Josephine. Hindi
hindi tama yung ganoon dahil unang-una, kailangan talagang malaman kung ano ba talaga yung kondisyon ng worker, no? At saka mali yung niretoke yung or finake yung document, medical certificate niya. Opo. Pwede nilang ireklamo yan pag nandito na si worker, si OFW. Falsification ng documents yun. Ang problema kasi, Ma'am Josie, ang akala, DH. Ngayon, pinag-aalaga siya ng 22-year-old na may sakit sa pag-iisip. Mas mabigat po na trabaho. Ibang attention yun. Oo. Mas lalong mabigat yun. Lalo siyang na-stress. Yes. Oo. Sige, ipapatawag natin yung agency at saka yung papacheck natin sa... Ang gusto namin sana mangyari, Ma'am, kung kakayanin po, patawag po ninyo, sabay i-recommenda na yung sa POA, mapasara itong bastos na ito dahil mantakin mo may sakit, dodoktorin nila. Ngayon, humingi ng tulong, sabihin, konti-konting sakit lang, nagpapalusot lang. Yes. Kita mo naman kagaguhan. Kailangan makapagreklamo yung ating worker para talagang ma-recommend for suspension yung agency na iyan. Yeah. Kasi hindi tama yung ginagawa nila. Tingnan nyo. Yes, ma'am. Pati, Ma'am Josephine, Oo. binago na ho nila yung pangalan, yung Rotana na yan, ha? Oo. May ibang pangalan ho sila dati, baka ganun yung ginagawa ng ilan pong mga agency, papalitan na ho nilang pangalan, tapos gagawa sila ng kalukuhan, papalitan na naman ng pangalan, ganun pa rin, wala akong mangyari. Dati, Eastern Mars Resources. Yun. Ayan, maraming gumagawa nga niyan. Ay, naku. So, ganito na lang, ma'am, hingin lang namin sana na mapauwi ka agad dahil lang BP niya hindi bumababa sa 139/120. Baka ikamamatay ni nanay doon, kawawa naman. Huwag naman, oo. Oh. Sige, papacheck na namin ngayon para mapauwi na. Paano po, ma'am? Pwede ba namin samahan itong anak dyan sa inyong tanggapan? Para bukas, oo. Okay, bukas. Samahan Dyan. na lang para Alright. makausap namin, ma-interview mabuti. Alright. Ma'am, Josie, maraming salamat ulit. Ma'am You're Josephine welcome po. Tobia. Thank you po. Thank you. Okay, paring Erwin, sa amin pong pagbabalik, yung benepisyo ng mga factory workers, atin po yung actionan. Okay, mawawala.